Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, lahat po tayo ay nangangailangan ng tunay na pagmamahal. Ngunit minsan hinahanap natin ito sa maling lugar, sa maling tao. Nagkakasala tayo. Magbalik tayo sa Diyos na tunay na nagmamahal. Aminin natin at hingin ang kapatawaran ng ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamti ng iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Nung mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbubuo ng dugo ng babaeng ito. Sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita.
mga Israelita, hangal ba kayo at tinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangan ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, ganon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Pagkalapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babaeng Huda na hindi natakot sa inyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako yung bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, ang matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang.
kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kahaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Kahit sa daay madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lagi mamananahan. Kahit sa daay madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanyang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at wag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minamahal ka ng Diyos. Kinakalinga ka niya. Hindi siya nagkukulang. Laging nandyan ang Diyos para sa iyo. Buksan mo ang iyong puso at payagan mo si Lord na mahalin ka. Ngayong 5 linggo na po ng Kwaresma, pinapatuloy mo ba si Jesus? Payagan mo lamang si Lord, ha? Andyan na po yung pag-istasyon ng krus, mga pabasa, mga bisita iglesia. Nandyan po yung mga kumpisalan sa mga parokya, ang mga recollections. Next week, mahal na araw na po. Payagan mo lamang si Lord na mahalin ka at makikita mo yung kulang sa iyo, si Lord pala yung magpupuno. Yung mga sugat mo, si Lord pala yung hihilom. Yung puso mo, natuyot, pagod na pagod. Si Lord pala yung magmamahal. Si Lord pala yung magpapahalaga.
Ang kinakailangan mo pala ay ang pagmamahal ng Diyos. Habang lumalapit tayo sa mga mahal na araw, ngayong panahon ng Kwaresma, payagan mo lamang si Lord na mahalin ka at mamahalin ka niya ng sobra-sobra hanggang sa mahubog, mabago ang ating mga puso. Yun naman po ang gusto ni Lord, yung bang mahubog. Hindi tayo perpekto agad, hindi tayo tama agad. May mga kailangan at may mga pagkukulang po tayo. Pero gusto ni Lord nagmamature, umuunlad po tayo. Sa unang pagbasa at saka sa Ebanghelyo, may matanda. Sa unang pagbasa, may dalawang matanda na walang pinagkatandaan. Kumbaga, tumanda na po sila, nanloloko ng, ano ba yung term na pwedeng gamitin, ng hahalay ng mga babae, ng babastos ng mga babae. At sila po ay, yung kasalanan nila binunyag ni Daniel na mali yung mga patotoo na ginawa nila at halatang kasinungalingan lamang, walang pinagkatandaan. Sa Ebanghelyo naman po, sinabi ni Jesus, kung sino sa inyo yung walang kasalanan, siya yung maunang bumato. Sa Ebanghelyo, merong pong babae na nahuli sa pakikiapid. Isang babaeng makasalanan. Hindi lamang po siya nagkamali, hinuli talaga siya. Ipinahiya, kinaladkad sa lansangan. Pinahiya. Hinusgahan sa harap ng lahat. At totoo naman po, huling-huli sa akto, caught in the act. Makasalanan ang babae na ito. At kinukulit nila si Jesus para hulihin, anong gagawin natin diyan? Sabi sa utos si Moises, dapat patayin. Anong palagay mo? Hindi sumasagot si Jesus nung una hanggang sa kinukulit nga, edi sumagot. At sabi niya kung sino yung walang kasalanan, siya yung maunang bumato. Andito po makikita, no? Ang unang umalis, ang unang hindi humusga, ay yung matanda. Nagsimula sa matanda, isa-isa silang umalis. Yung unang pagbasa, yung matanda, walang pinagkatandaan. Pero dito po sa Ebanghelyo, yung matanda, handa siyang umamin. Alam niya, nagkakamali din siya. At pinangunahan niya, siya yung unang umalis. At hindi siya nagparusa dun sa babae hanggang sa yung mga mas bata sa kanya ay sumunod na rin. Kapanalig, hindi po tayo mature agad, hindi tayo perfecto agad. Pero kung susunod ka, kung magpapakumbaba, yun naman yung nais ng Diyos eh. Hindi perfecto. Ang nais niya, isang puso na nagpapakumbaba. Isang puso na handang matuto. Isang puso na handang sumunod. In Kwaresma, magpakumbaba, sumunod, matuto, at payagan mong baguhin ni Lord ang iyong puso. Nahuli po yung babae na nakiapid, nangalon niya. At ano po ang sabi ni Jesus doon sa babae? Hindi niya sinabing okay lang yan. Hindi okay yon. Kasalanan yun eh. Hindi niya rin sinabing wala kang kasalanan. Meron talaga siyang kasalanan. At hindi rin niya kinondema yung babae na sinabing wala ka ng pag-asa, hindi ka na mababago. Hindi. Ang ganda ng sinabi ni Jesus doon sa babae, hindi kita parurusahan, humayo ka, at wag nang magkasala. May kasalanan siya, pero hindi kita parurusahan. Nagkamali ka? Oo. Pero pwede kang humayo. Pwede kang magpatuloy. Pinatawad ka na eh. Magsimula ka ulit. Pero, nandun yung paalala, huwag ka nang magkasala. Lahat tayo nagkakamali, bumabagsak. Kapag pinatuloy mo yung pag-ibig ng Diyos, sasabihin din niya ito sa atin. Nagkamali ka ba? Hindi kita parurusahan. Magsimula ka muli. Magbago ka na. At huwag ka nang babalik sa dating pagkakasala. Tinatanong natin bakit nga ba may mga tao na nakikiapid?
Bakit may mga tao na pumapayag na maging number 2? Bakit may mga tao na pumapayag na maging, ano ba yan, karida, kabit, pangalawa lamang? Bakit may mga ganon? At may mga tao talaga, may asawa na, may pamilya na, niloloko yung asawa, niloloko din yung mga anak. Kasi nakikiapid. Bakit may mga ganon? Hindi lang po ito usapang ng katawan, ano? Yung tawag ng katawan, hindi lang po. Tawag ng laman, hindi. Ito po'y puso. Kakulangan sa puso. Kulang kasi sa pagmamahal. Kulang sa atensyon. Kulang sa pagpapahalaga. May sugat sa relasyon. Baka nung bata, hindi siya po nakatanggap ng pagmamahal mula sa pamilya. May lungkot siya na hindi masabi. Kulang ang pagmamahal na tinanggap. Kaya noong may lumapit sa kanya, nagpakita ng kabaitan, nung may nagmahal sa kanya kahit hindi siya yung priority, kahit option lamang siya, kahit pangalawa lamang siya, tinanggap na rin niya. Pwede na to. Kesa naman wala. Naghahanap ng lambing kahit sa maling tao, kahit sa maling paraan. Alam naman po nilang mali eh. Alam naman po nilang kasalanan. Pero gusto kasing makaramdam ng kahit konting pagmamahal. Kahit sa maling lugar, maling tao, maling paraan. Pero kapanalig, pinapaalala po sa atin ni Jesus, ang maling paraan na hindi kailanman magiging tamang solusyon. Hindi yan ang solusyon. Ang pansamantalang saya ay magdudulot lagi iyan ng pangmatagalang sugat. Akala mo pwede na yun, sandaling saya. Hindi. Ang epekto niyan, pangmatagalang sugat. At anumang lihim na relasyon, yung itinatago, ito'y magiging lantad na sakit. Kapanalig, hindi ka nilikha ng Diyos para itago. Hindi ka pinanganak ng mga magulang mo para itago sa isang tabi. Hindi ka maipakilala. Hindi ka pwedeng i-post sa social media. Hindi. Ang piliin mo yung tao na magmamahal ng tunay, magmamahal ng tapat, talagang pakikilala ka niya sa pamilya, sa magulang, sa kaibigan. Paano po ba masusolusyonan yung pakikiapid? Una, punuin mo ang puso mo ng Diyos. Kapag si Lord yung nasa puso mo, nako, walang masamang makapapasok diyan. Puno ka ng kapayapaan, puno ka ng tunay na kaligayahan. Magdasal ka, magsimba ka, mangumpisal ka, you serve. Magkakamali, oo, pero nandiyan yung paggabay. Makakabalik ka kaagad-agad sa Panginoon. So punuin mo ang puso mo kasi si Lord lang talaga yung makapupuno ng pagmamahal na kinakailangan ng ating puso. Ayusin mo yung relasyon. Ha? Hindi na dadaan sa pagtataksil ang kakulangan. May kulang eh. Huwag ka magtaksil. Makipag-usap, umunawa, alagaan mo yung sarili, alagaan mo yung relasyon sa iba. Hindi mo kailangan ng ibang tao. Ang kailangan mo lamang ay ayusin kung ano yung meron ka. Ayusin mo yung relasyon mo sa asawa. Ayusin mo yung relasyon mo sa anak. Ayusin mo yung relasyon sa sarili. Relasyon mo sa Diyos. Hindi mo kinakailangan makipagrelasyon sa ibang tao na mali naman. Wag. Ayusin mo lang yung relasyon mo at makikita mo sapat-sapat, sobra pang pagmamahal ang matatanggap mo. Iwasan mo rin yung tukso bago ka mahulog. Kasi nagsisimula yan saan? Sa message, text, private messages, secret meet-ups. Magkikita ng patago, palihim. Sabi, magkaibigan lang naman, pero may mga masama nang nagagawa. Hanggang sa nahulog na sa malaking kasalanan. Wala pong pangangalo niya, pakikiapid na biglaan.
Ito po'y laging unti-unti, pero hindi mo pinigilan, hindi ka naging aware hanggang sa mahulog na sa malaking kasalanan. Kaya hanggang maliit pa lamang, pigilan mo na. Kilalanin mo yung sugat sa loob mo, ha? Opo, may kulang tayo. Pero yung kulang ng puso, yung kulang ng kalooban, payagan mong punuin ni Lord. Payagan mo si Lord yung humilom. Payagan mong si Lord yung magmahal na sa'yo, yung makap sa'yo. At makikita mo, okay ka naman pala. Ikaw ay minamahal, ikaw ay mahalaga. Nandiyan ang Diyos, tinatanggap ka. Mga kapatid, kung ikaw ay nadapa, lumapit ka kay Lord. Kung ikaw ay nasugatan, lumapit tayo kay Jesus. Kung ikaw ay nagkamali, lumapit tayo kay Jesus. Ang sasabihin din niya sa atin yung sinabi niya, dito sa babae, hindi kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Amen. Naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakiapid. Tumawag tayo ngayon sa Kanya sa pananalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Anding itutugon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas na mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tignan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasanin, dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Maipakita nawa namin sa kanila ang habag na ipinakita ng iyong anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakikiapid. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid, pangtong ating pag-alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap
na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ng aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan, ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati yon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Paspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Elias, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng ating Panginoong Sus, lakas loob tumawag tayo sa Amang nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo,
Inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama. Aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain at ingatan kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altara. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig, nakasubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos, walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan. Sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Documentum novo cedar
Panem de cielo prestitis Tieis. Omni declamentum in se habentem. Oremus. Deus que nobis sub sacramento mirabili, passiones Tue memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tue fructum, in nobis iutas insciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malhating pagkakayat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami